Noong 19 years old ako, akala ko kaya ko. Akala ko kailangan ko maging perpekto para sa lahat. Para sa pamilya ko, para sa mga kaibigan ko, para sa mga professor ko. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi pala ako si Superman. Hindi pala ako perpekto. Noong na-realize ko yon, huli na ang lahat. Pero bago dumating sa puntong yun, may nangyari muna. Maraming nangyari. At lahat ng yun, nagsimula sa isang simpleng pagkakamali. Akala ko kailangan kong gawin lahat. Mag-isa. Ito ang kwento ko. Ito ang kwento ng pagbagsak ko. Ito ang kwento kung paano ko tinulungan ang sarili ko sa paraan na hindi ko kailanman inakala. Wala na naman tayong pambayad. Anong gawin natin? Ano gusto mong gawin ko? Wala akong trabaho. Sinubukan ko na lahat. Eh, yung mga anak mo, yung kuya ni Arvin, paano natin babayaran ang tuition niya? Kaya Arvin na lang tayo umaasa. Siya lang naman na may scholarship. Siya lang ang matalino. Magandang umaga po. Nakaupo ka muna, maghahain lang ako almusal. Nay, magkano pa ba kulang? Huwag na, hayaan mo na, kaya na namin to. 30,000. Tatlo? Tatlong ano? Tuition ko. Kulang ng 30,000. Kailangan bayaran next week. Kung hindi, magdadrop out ako. Kuya, hindi ba dapat nagpa-part-time ka na din? Third year ka na? Anong trabaho? Wala akong mahanap. At hindi lahat tayo, Arvin, scholar na katulad mo. Jobert, huwag mong pagsalita ng ganyan ng kapatid mo. Eh ano naman? Totoo naman. Puro kayo servil lang ang pag-asa natin. Ako? Ano? Nay, paano natin babayaran? Kailangan namin ang tulong mo. Alam kong mahirap, pero ikaw lang may scholarship. Ikaw na lang ang may trabaho sa atin. Anak, pasensya na. Kung may trabaho lang ako. Okay lang po. Magulang ko naman kayo. Ako na bahala. Mr. Arvin Santos, Present po, ma'am. late ka na naman. Third time this week. Sorry po, ma'am. Na-traffic lang. Traffic o dahil hindi ka nag-aral? Okay, the SIT second year. Here are the results of your exam. Mara, Carlos, Miguel. Exam results, 20. Bagsak ka, Arvin. Ikaw na dating top 1 ng klase. Ngayon, ganito. Kung ganito ka mag-perform, mawawala ang scholarship mo. Alam mo ba yon? Opo, ma'am. Ayusin mo yan, Arvin. Maraming umaasa sa'yo. Huwag mo silang bibiguin. Okay, class, dismiss. See you next meeting.
Pre, kamusta exam? Alam kong nag-top ka na naman. Hindi, bagsak nga. Ito, ikaw bagsak? Arv, okay ka lang ba? Oo naman, stress lang. Pre, kung may kailangan ka, nandito na kami ah. Salamat Carlos, kaya ko to. Arvin, sigurado ka pang okay ka lang? Okay nga lang ako. Tigilan nyo nga ako. Arvin! Good evening ma'am and sir, what's your order po? Dalawa pong Lance Signature Chocolate. Dine in or take out po? Dine-in po. Sige po, wait na lang po natin Arvin, padala sa table number 5. Opo sir. Ma'am sir, ito na po order niyo. Hello pa? Anak, pasensya. Pwede bang meron na 5,000? Pangbayad sana sa kuryente. Pa, kulang pa nga yung pambayad ko sa tuition ni kuya eh. Anak, please. Kahit kaunti lang. Kahit 3. Arvin, table number 6 nga. Wait lang sir. Sige pa, bigay ko bukas. Salamat anak. Salamat talaga. Arvin, ano ba yan? Bagal mo ngayon? Sorry po sir. Trabaho muna. Bakit ako? Bakit kailangan lagi ako? Bakit laging ako yung sasakripisyo? Ayoko na. Hindi na kaya. 2 linggo. 2 linggo lang bago ako tuluyang sumuko. Hindi sa pag-aaral, kundi sa sarili ko. Hoy Arvin! Bakit ka natutulog? Time's up! Pass all your papers. Arvin! Finally! Ilang araw na kita hindi makausap. Huwag ngayong Mara, may lakad pa ako. Sandali lang, please. Mr. Santos, alam mo ba kung bakit ka nandito? Ang grades mo, lahat bagsak. Mula lang midterms, bumaba ng bumaba. At ngayong finals, 58, 52, 62, lahat below passing. Sorry po sir, marami lang po sa akin nangyari na itong mga nagdaang linggo. Arvin, bilang scholar, dapat 85 ang minimum grade mo.
Hindi mo yan naabot kahit isa. Kaya, napagdesisyonan ng administration ang suspension ng scholarship mo for 1 sem. At kung sa next sem, hindi ka umabot sa required GPA, automatic revoke na. Sir, paano ako? Paano yung pamilya ko? Ako lang yung inaasahan nila. Pag hindi ako nakapagtapos, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa amin. Sir, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. RV, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Pero hindi natin pwedeng ibaba ang standards. Kailangan mo mag-focus. Pag uwi mo ng bahay, magpahinga ka, ayusin mo ang sarili mo. Kapag na-observe namin mataas na mga grades mo, ibabalik namin ang scholarship mo. Sino ka ba? Sino ka ba talaga? Bakit ako? Bakit ako kailangan maghirap? Ano nangyari? Si Mara, nag-attempt siya dahil sa depression. Pre, tinawagan ka niya, tinext ka niya, wala ka sinagot. Ikaw ang best friend niya, di ba? Nasaan ka? Anong kailangan ka niya? Hindi ko alam. Umalis ka na dito. Para kay Arvin Santos, 19 years old, second year BSIT. Kung binabasa mo na to ngayon, ibig sabihin tama ang timing. Ibig sabihin, kailangan mo na to. Alam ko kung anong nararamdaman mo ngayon. Pagod, suko na, wala nang direksyon. Feeling mo kasalanan mo lahat. Feeling mo, ikaw ang dahilan kung bakit nasasaktan ng lahat. Pero pakinggan mo ako. Ang tunay na kalaban ay hindi ang mundo. Ang tunay na kalaban ay ang tak na sumuko. Ang pag-ibig ay hindi laging salita. Minsan ito'y pakikinig, presence, oras. Love is spelled D-I-M-E. Ang pagmamahal ay binabasa bilang O-R-A-S. Oras. Si Mara, kailangan niya yung oras ko. Hindi pera, hindi advice. Oras lang. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging matibay. Ang tunay na lakas ay sa pag-amin na kailangan mo ng tulong. Strength isn't about carrying everything alone. It's about knowing when to ask for help. Ang lakas ay hindi sa pagbubuhat ng lahat mag-isa. Ito ay sa pag-alam kung kailan humingi ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko talaga. Huwag mong i-sacrifice ang mental health mo para sa success. Walang kwenta ang tagumpay kung wala ka ng sarili pagdating doon. Success without fulfillment is the ultimate failure. Ang tagumpay na walang kasiyahan ay kabiguan din. Ginawa kayong lahat. Pero nawala na ako sa sarili ko. Magsimula sa maliit. Hindi mo kailangang ayusin lahat ngayon. Isang hakbang lang. One step at a time. A journey of 1,000 miles begin with a single step. Ang libu-libong milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Isang hakbang? Kaya ko yun.
Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala ng pagkakamali. Ang pagkilala ay nagsisimula sa paghingi ng tawad. Mara, pasensya na. Pasensya na talaga. Kasalanan ko. Hindi kita pinakinggan. Hindi ako nakinig sa'yo. Di sana, hindi nangyari yan sa'yo. Arv, hindi mo kasalanan. Pero, salamat. Salamat na bumalik ka. Guys! Kamusta? Sorry sa lahat. Kasalanan ko, mali ko. Pre, okay lang. Apologizing doesn't always mean you're wrong. Yan ang Arvin na kilala ko. Your relationship more than your ego. Ang paghihinging tawad ay hindi laging nangangahulugang mali ka. Nangangahulugan na mas mahalaga sa iyo ang relasyon kaysa sa pride mo. Naitay, kuya, pasensya na. Pasensya na sa lahat. Alam kong kailangan niyo ako, pero kailangan ko din ng tulong. Hindi ko kayo kain lahat. Anak, dapat sinabi mo sa amin. Anak, dapat kami natulong sa'yo. Hindi ka tumutulong sa amin. Kapatid, pasensya din. Sobra ako naging demanding. Ang pamilya ay hindi perpekto, pero sila ang tanging constant sa buhay mo. Mahalin mo sila kahit mahirap. Family is not an important thing, it's everything. Ang pamilya ay hindi importante lang. Ito ay lahat. Alam kong hindi ako literal na makakabalik sa nakaraan. Alam kong imposible yun. Pero, alam ko rin na kung may himalaman, kung may paraan man na makarating to sa sarili kong mas bata pa, ito yung paraan. Para sa susunod na Alvin. Sana makarating sa ito. Sana hindi mo magawa ang mga pagkakamaling nagawa ko. Sana mabago mo pa ang lahat. Alam niyo ba, ang librong ito ay puno ng mga quotes. Mga inspirational words, mga motivational sayings, at sa libro, may kwento ako. Kwento kung paano ako nabago ng isang journal na natagpuan ko. Journal na galing daw sa hinaharap. Walang journal, time loop, walang himala. Ang totoo, ako ay isang estudyante na tuluyang bumagsak. Kaya sinulat ko ang librong ito, hindi dahil may journal ako na natagpuan. Sinulat ko ito dahil gusto kong bumalik. Gusto kong baguhin. Gusto kong tulungan yung sarili kong mas bata. Pero hindi ko na magagawa yun. Kaya ginawa ko yung susunod na magandang paraan. Ang sumulat ng lahat ng dapat ko sanang narinig. Lahat ng dapat ko sanang mga nagawa. At binigay ko ito sa inyo. Para sa lahat ng Arvin sa mundo. Para sa lahat ng batang nawawala. Para sa lahat ng nag-iisip na kailangan nilang mag-isa sa laban. Ang librong ito ay hindi tungkol sa time travel. Ito ay tungkol sa regret. At kung paano gamitin ang mga regret na yun para tulungan ng iba. Kaya kung kayo ay nawawala na ngayon, huwag kayong magantay ng himala. Huwag kayong magantay ng journal galing sa hinaharap. Makinig kayo ngayon. Humingi kayo ng tulong ngayon. Mahalin ninyo lahat ng taong mahalaga sa inyo. Kung may pagkakataon kang bumalik sa nakaraan, hindi para baguhin ang takbo ng buhay mo, kundi para sabihin sa sarili mo ang mga salitang dapat mo sanang narinig. Ano ang isusulat mo? Kuya Arvin, pwede po ba mag-sign? Sige. Ikaw ang author ng iyong kwento. Magsimula ka ngayong magsulat. Huwag mo akong tularan, gawing mas maganda. Maraming salamat po, Kuya. Wala nga naman.